tamang oras, inshallah. Type nyo lang sa YouTube, Abdulaziz Zerna. At mayroon tayong Facebook fan page, ang 107 Darul Hidayah Islamic Community Radio, na kung saan ay nakalink ang ating programa. Bawat episode natin linggo-linggo, inshallah. Narito na ang ating batian portion. Uhibbuki mithla ma anti, uhibbuki kayfa ma kunti, wa mahma kana mahma. At para sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ikinasal kahapon o ikakasal ngayong araw at bukas, at sa mga ikakasal sa linggong ito, dalangin namin para sa inyo. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. أنتِ حبيبتي أنتِ زوجتي. Ayan, okay. Alf mabruk sa mga kapatid na ikinasal. Alam ninyo ang pag-aasawa ay isang maituturing na ibadah o pagsamba sa Allah. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikah as-sunnati. Ayon sa kanya, ang pag-aasawa ay aking sunna o pamamaraan. Kaya hindi nararapat sa isang babae at lalaki na hindi mag-aasawa. Ang pag-aasawa ay nakakaiwas din ng fitna o tukso. Kung kaya't nararapat upang makaiwas sa fitna, kung may kakayahang mag-asawa, ay magsipag-asawa na lahat. Nasa hadith yan. At kung wala namang kakayahan, ay mag-ayuno na lang. At kung nagnanais mag-asawa ang babae man o lalaki, please mga kapatid, gawin niyo itong halal, inshallah. Sapagkat marami sa atin ngayon ang ginagaya halos ang mga kupar na kung saan ay pumapasok sa relasyong girlfriend o boyfriend, no? Sa madaling sabi, katipan o magjowa, tawag pa ng iba dito. Subhanallah. Isa lang po ang relasyon ng babae at lalaki na hindi magkaano-ano ang tinatanggap sa Islam. Ito ay ang relasyon ng mag-asawa, ang pinag-isa ng nikah o kasal sa ilalim ng Sharia. Ulitin po natin, bawal ang girlfriend at boyfriend sa Islam, inshallah. Sa makatuwid ay ang nikah, connecting people. Okay, binabati ko nga pala mga kapatiran, 10 na mga namumuno sa kanila sa Jubail Dawah Center. Ito ay nakabase sa Jubail, Saudi Arabia. Ayan. Ang namumuno sa kanila ay ang mabait at gwapong si Sheikh Yusuf Bautista, isa sa mga batikang daiya natin, no? Masya Allah, tabarakallah. Malaki ang utang na loob ko kay Sheikh Yusuf nung nagkaroon ako ng problema dito sa Saudi. Biyayaan ka nawa ng Allah, Sheikh, sa iyong mga gawain at kabutihan. Amin ya Rabb. Actually, nagkaroon kasi ako ng problema sa aking dating trabaho na kung saan hindi ako pinasahuran ng 6 na buwan dahil sa kalokohan ng mga masre. Pero okay na yun. Alhamdulillah, at nanalo tayo sa kaso. Dahil sa tulong na rin ni Sheikh Yusuf, kaya ako nanalo. Alhamdulillah. At syempre, dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binabati ko rin si kapatid na Mat Mamiskal. Isa siya sa mga family Muslim na kasalukuyang nasa Qatar. Masyaallah, tabarakallah. At biniyaan siya ng Allah ng bagong baby. Si baby Zian. Ayan.
Dalangin natin sa Allah na maging isang mabuting anak si Baby Zian. At higit sa lahat ay magkaroon ng maraming kaalaman sa kanyang din na magagamit niya sa pagpapalaganap ng Islam at sa kanyang mga magulang sa kabilang buhay. Bigyan mo siya, Ya Allah, ng mabuting kalusugan. Amin, Ya Rab. Binabati ko din ang isang kapatid sa pananampalatayang Islam na si kapatid na Yusuf Akil mula sa Naga City, Bicol. Ayan. Alam niyo mga kapatid at mga gilo na tagapakinig, si kapatid na Yusuf ay balik Islam din. At ang kanyang propasyon ay isa siyang magiting na sundalo ng Pilipinas. Masya Allah. Matagal-tagal na din siya sa Islam. Naalala ko noong bago pa lang siya sa Islam ay palagi siyang nagtatanong sa akin sa inbox patungkol sa mga kaalaman sa Islam. At nakikita ko sa kanya ang pagpupursige sa pag-aaral sa ating din. Naway patataging ka palalo ng Allah sa ating pananampalatayang Islam, kapatid. Amin, Ya Allah. At noon nga ay laking kasiyahan natin nang ibalita niya sa akin na ang kanyang mahal na asawa at kapatid ay pumasok na sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hadana fil Islam. Allahu Akbar. Yan. Binabati natin ang isang kapatid sa pananampalataya na si kapatid na Ustad Abdul Rashid Angeles mula sa Riyadh. Masya Allah. Isa ito sa masipag at mabait na kapatid. Matagal din kaming nagsama dahil naging magkaklase kami sa Riyadh. Halos ilang taon, Masya Allah. Siya ay nasa Badia Islamic Center ngayon. Salam ulit sa mga kapatiran natin dyan. Binabati natin ang isang kapatid sa pananampalataya na si kapatid na Ustad Jaber Tagayan mula sa Kamis Moshe. Siya isang family Muslim na taga Sambuanga. Masya Allah. Isa ito sa mababait na kapatid. Salam ulit sa mga kapatira dyan. Nakasama ko siya last 2 years ago sa Hajj na kung saan sila ay nagpadala ng mga hujads dito sa aming center, sa Al-Malha Dawa Center dito sa Jisan. Binabati na rin natin ang lahat ng mga kapatiran mula sa ibang panig ng mundo na magsasagawa ng Hajj ngayong taon. Naway panatilihin ng dakilang Allah ang inyong kaligtasan at tanggapin ang inyong mga ibadah. Amin, Ya Allah. At sa mga kapatid na hujads na kung saan ay dito sa aming center makakasama, tuloy po tayo sa pag-aaral natin patungkol sa Hajj course sa darating na Biyernes, insyaAllah. At sa susunod pa, insyaAllah. Ito na yung last. Naway patatagin kayo ng Allah sa lahat ng inyong ibadah at bigyan kayo ng malusog na kalusugan. Ihanda mga kapatid ang lahat ng dadalhin sa Hajj, lalong-lalo na ang mga kaalaman sa pagsasagawa ng Hajj. Alalahanin po na ito ang inyong unang Hajj, kaya pagsikaping maging maayos dahil sa susunod ay hindi na ninyo mauulit kung ano ang mayroon sa unang Hajj. Binabati ko din ang isang bagong Muslim na kasalukuyang nandito sa Jisan, Saudi Arabia, sa lugar ng Abu Salah. Si kapatid na Sara Bahingawan. Siya ay mula sa Cordillera. Bago pa lang siya dito sa Saudi. At nang imbitahan kaming mag-asawa sa bahay ng kanyang amo. At nang ipinarating ng aking mahal na asawa na si Sister Jude ang mensahe ng Islam, ay agad-agad na siya ay nalinawan sa mga turo ng Islam. At walang pagtatangi na bukal sa puso niyang niyakap ang pananampalatayang Islam sa oras na yon. Pagkatapos ng da'wah. Masya Allah, mabruk. Ayon sa kanya, ay may takot siyang nararamdaman nung siya ay bago magpunta sa Saudi. Dahilan sa napakaraming mga masasamang balita na patungkol sa Islam at sa mga Muslim. Subalit nang makarating siya sa Saudi, kapayapaan ang sumalubong sa kanya. At ang kanyang mga amo ay napakabait pa. At ayon din sa kanya,
ay muntik na siyang mailublob sa tubig. Sino ang nakaka-relate dito? Ibig sabihin ay muntik na siyang linurin. Ay mapabinyagan sa pananampalatayang Iglesia ni Cristo noong nasa Pilipinas pa daw siya. Bagat kapag oras papasok ka sa iglesia ay ilulublob ka sa tubig, no? At pagkatapos ay aahunin ka, tatanungin kung nakita mo na ang Diyos. No? Kapag sinagot mo ay hindi pa, ay ilulublob ka ulit sa tubig. Hanggang sa makita mo na raw talaga yung tunay na Diyos. Malulunod ka na eh. Pero ngayon, sabi niya, mas nakilala niya ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At binabati rin natin ang isang kapatid sa pananampalatayang Islam na si kapatid na Abdul Qadir Boncales na kasalukuyang nasa Darul Baidah Islamic Center dyan sa Riyadh, sa Masjid As-Subay, Darul Baidah, na kung saan sila ay sakop ng care center for new Muslim. Ako po ay galing din dito sa Islamic Center na ito bago ko mapunta dito sa Jisan Dawa Center. Ngayon din ay binabati ko ang lahat ng mga kapatiran dyan. Namimiss ko kayo mga kapatid, subhanallah. At binabati ko din mula sa Pilipinas ang mga taga Golden Cup dyan sa Panulukan ng Teheron, Santa Ana, Maynila. Ito ay pagawaan at bilihan ng mga matitibay na Xerox machine mula sa kanilang mabait na amo na si Sir Philip. Alam niyo mga gilo na tagapakinig ay nagtrabaho din ako dito noong araw bilang isang Xerox machine technician sa loob halos ng 3 taon at kalahati. Kaya nga hindi lamang sa pagdidesign ng ating background, kundi maging sa electronic, alhamdulillah, ay mayroon tayong konting background. At binabati natin ang mga dati kong mga kabatak, ika nga dyan. Kumusta naman kayo dyan? Ayan, wala na po tayong oras sa ating batian portion. Mga kapatid, yung mga hindi nabati ay huwag magdaramdam. Inshallah sa susunod na linggo, kayo naman ang aming babatiin. Inshallah. At commercial muna tayo mga kapatid at gilo na tagapakinig sa ating programa. At tayo po ay nagbabalik pagkalipas ng ilang paalala. At oras po natin ngayon ay ganap na 6:00 na ng umaga. At sa ating pagbabalik ay tatalakayin na natin ang isang katanungan sa atin, inshallah. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Darul Hidayah, ang tahanan ng mga ginabayan live internet broadcasting radio station. Ito lang yung hinihintay mga gilinan ng taga-subaybay. Ang radyo na maghahatid sa inyo ng mensaheng kaligtasan, sumasang papawin para sa mga naghahanap ng katotohanan. Kaibigan, kabayan, kaklase, katrabaho, kamag-anak at kasangga, nais mo bang maghanap ng tunay na katotohanan? Nais mo ba ng tamang kaligtasan? Kung gayon, halika na tumutok at makinig sa radyo ng katotohanan, ang tahanan ng mga ginabayan. Please stay tuned to your favorite Islamic radio, Darul Hidayah, 107.4.
ito'y hatid